Hi guys, welcome back to the channel. My name is JD, and today we're going to be talking about 3D printing. Let's be honest, when you first hear about 3D printing, it sounds very intimidating. Parang pang engineer, pang factory, pang sci-fi. You hear words like filament, slicing, calibration, and suddenly parang ang layo na niya sa normal na tao. Here's the surprising part. 3D printing is already everywhere. Today, people are literally printing houses. Ang lalaking 3D printer na niya. Tapos, of course, startups are printing medical tools, machine parts, even prosthetics. Small creators are building full businesses from their bedrooms using just one printer. And on the other end of the spectrum, may mga tao din naman ginagamit yung 3D printing sa pagpaprint ng pang-organize ng drawers, anything in their houses. Mga bagay na dati mong binibili ngayon, pwede mo nang i-print. The truth is, 3D printing isn't just about big machines or complicated tech anymore. It's about solving problems, customizing your life, and in many cases, creating new income streams. So today, we're breaking that wall of intimidation. We'll talk about what 3D printing really is, how beginners can start, what skills they actually need, and we're going to be talking about some practical uses that you can learn today. And to help us do that, we're going to be talking to my friend and one of our pioneers in our channel. Shoots, edits, all kinds of stuff. Siyempre si Mike, he does a lot of things for us. This guy is brilliant. And he's gonna walk through us how 3D printing from zero to real world use. So ayun, welcome to our podcast. I'm with Mike Peñalosa, and of course, I've worked with Mike for the longest time. Kung ano meron kami ngayon dito, kasama siyang nagtayo niyan. Simula kami to, bago pa lang kami bumili ng camera. Nagde-decide pa lang kami, Mike, bibili ba natin Canon o Sony? Diba? Ganun kami. So anyway, one of the things na nagawa ni Mike dito sa company natin, this is just one part, is pag-organize at pag-start ng business pagdating sa 3D printing. And lagi ko nakikita bakit it's so intimidating, even me, personally. Pag nakikita ko ginagawa niya, parang hirap naman ito. So anyway, ang goal natin, bago matapos tong podcast na to, is malalaman nyo kung paano magsimula ng 3D printing. Ano ba talaga ang kailangan? Ano bang mga gamit? Anong skill level? Ano yung mga kailangan gawin para mag-start ng 3D printing? So, simulan na natin to. Mike, explain to us what 3D printing is. Ano ba talaga ang 3D printing, bro? So, 3D printing on a basic sense yung concept niya is turning yung digital file or digital design mo into physical objects. So, either FDM, yung plastic na filament gamit, or resin printing, SLA. Kailan ka nagsimula mag 3D print? Kasi dati, drone lang yung binubuo mo, tapos maya-maya nagti-3D print ka na. So, nag-start ako parang 1 year after ko nung sa black market. So, around 2018 yun. Kasi yun nga, nagdo-drone ako, nagtatry kami mag-build ng drones. Then, malaking part ng DIY na drone, na FPV drone, is 3D printed parts. So, naging necessity din siya dun sa hobby na yun. Tapos, bakit siya naging sobrang pumutok siya eh? Naging sumabog talaga. As in, pati bahay ngayon, 3D print na. Tapos nakikita ko rin yung mga 3D print nila, pati parts ng mga kotse. So, bakit siya sumabog na ganito ngayon? Sa tingin ko, or yung sa na-experience ko, ang pinaka naging advantage kasi ng 3D printing is yung small scale manufacturing. So basically kasi dati, pagka kailangan mo ng part, kailangan mo ng malaking machines, ng mold para ma-process yung pieces. Pero ngayon kasi with the computer tsaka printer, kaya mo na mag-produce ng parts kahit sa bahay, sa office. Kailangan mo bang maging engineer para mag-3D print? No, definitely not. Pero yun nga, may mga later di-discuss tayo ng mga pwedeng kuhanan ng free files tsaka kung paano siguro yung basic modeling for 3D printing. Okay, so ngayon, itong part na to, we are gonna try to create a roadmap para sa mga
viewers natin paano sila magsimula. Kung magsisimula ako mag 3D print ngayon, Mike, ano ang kailangan kong gawin? So, syempre, 3D printing, kailangan mo na ng 3D printer. So, maraming options for basic muna, like Bambu Lab, Creality. So, nagre-range din yung prices from 5,000 above, depende sa quality. Then, yung iba kasi ngayon, lalo na yung mga bagong printers ngayon, hindi mo na kailangan ng computer to start printing. Kahit cellphone lang, kasi pwede na siya i-direct print dun sa app mismo ng mga printers na yun. Yung printer na gamit namin is yung Bambu Lab T1S. Around mid-tier na siya ng level ng printer. So, Core XY, yung type ng platform niya. May enclosure na rin siya, unlike dun sa Bambu Lab na T1, na open frame lang. Advantage ng mga ganitong Core XY is, una-una, mas mabilis yung printing mo and mas good yung results na makuha mo. Since Core XY siya, stationary lang yung print head, meaning yung bed yung nag-a-adjust dun sa Z height. Tapos, ang main difference yan dun sa iba na 3D printer, yung Cartesian style na printer or yung mga bed slingers, is that yung model na piniprint mo, stationary din siya. So, ang advantage yun is, pag bed slinger kasi, ito yung plate ko niya. Pagka bed slinger, yung Cartesian style na printer, kasama, ito yung may model ka dito. Pag move siya, yung printer, yung print head mo, hindi siya, o yung print head mo yung umakit, tsaka side to side. Tapos, gumagalaw yung bed. Ang tendency kasi nun is, minsan pagka mataas na yung print, nagkakaroon ng wobble. So, advantage ito, steady lang yung model mo na piniprint, then yung print head yung gumagalaw dun sa across ng bed. Advantage pa ng may enclosure is yung constant yung temperature sa loob. So, pag nagpiprint ka ng medyo sensitive na filaments like ABS, katulad dito TPU, malilesen mo yung problems like sa bed adhesion, warping, tsaka dun sa layer adhesion. If I'm gonna be buying, should I go for the pro level or the entry level? Anong difference niya? So way back kasi yung mga entry level, talagang kailangan mo ng knowledge dun sa 3D printing, kung paano nag-work yung every piece nung machine. Pero ngayon kasi kahit yung entry level, hindi na nalalayo yung quality for pro. Okay. Ang nagiging usual difference na lang is yung filaments na ginagamit dun sa printing. Tapos, kung magsisimula ako ngayon, how much budget should I allot? Magkano bang like basic? Kunyari, ito pwede na yan, tatakbo na yan. Tatakbo na yan, mga around 10,000 kasama yung machine plus yung filaments. Filament, pwede na yan. Pwede na yan. And then, pag nagsimula ako, kunyari, for example, okay, may nakabili na ako ng machine, and should I start printing with toys, household items, or business products kaagad? Ano magandang simulan, pag-practicean? Usually, piniprint nila agad muna yung toys. Kasi from then, hindi mo kailangan ng kung sukat ba siya. Kasi for household items, kailangan mo muna makita kung paano yung process, kung gaano yung quality, para mag-gauge mo lang kung ano ba yung kailangan mo, filament type, etc. Since pinag-uusapan na natin yung filament na yan, kasi di ba maraming klase yung filaments. And para saan ba yung filament na yan? Para saan bang ginagawa niyan? Ano bang trabaho niyan? So sa FDM, yung usual na printers, na 3D printers, meron niyang spool ng filament na ginagamit. Ang common na ginagamit yung PLA, PETG, ABS, tsaka TPU, yung flexible. Ang usually, para mamili ka ng filament, isipin mo muna kung saan mo siya gagamitin at saan. Okay. So, for PLA, yun yung mga common natin na indoor, tapos non-functional. Hindi siya kailangan, hindi siya stress tolerant masyado. Okay. So, pagka kailangan mo ng medyo heat resistant ng konti, pero similar sa PLA, PETG is the way to go. Pero kung medyo outdoor, medyo kailangan functional siya, ABS na yung susunod. Then kapag kailangan mo ng parang rubber na for minsan yung case, protector, TPU yung ginagamit. TPU ginagamit.
Tapos, di ba, ano yung slicing software? Ano ba yun? Narinig ko yan eh. So, ang printing kasi is by layer siya. Parang nag-ano ng hot... ano tawag? Glugan? Glugan. Ah. So, layer by layer siya, patas ng patas. So, ang purpose ng slicing software is, kunyari may 3D printed model, 3D design ka. Kunyari, sabihin natin na box. I-slice niya yun by layer. Tapos yung kada layer na yun yung magkakaroon ka ng file na yun yung ibabato niya sa print. May tinatawag naman tayo na na layer height. Layer height. Ano yun? Ano yung layer height? Yung layer height naman, yun yung, as the name implies, yung pinaka-layer, yung height nung plastic. In between pag nagpa-print? Pag nagpiprint. So, mas maliit na layer height, mas pino yung print mo. Kasi hindi kita yung lines masyado. So, halimbawa, nag-print ako ng isang maliit na toy. Siguro mga 4 inches by 4 inches. Mga gano'ng katagal i-print yun? So, nagde-depende siya kung ano rin yung limitations ng printer. Pero usually around 2 hours. Mga ganun. Sa layer height din nagkakatalo eh. Pero dati, alam mo, di ba, nung 2018, ang tagal ng printing. Kasi mas ang mabilis na tagal. ngayon na. Parang times 6 na yung speed. Yung speed. ng ngayon. Tapos, okay, preparation naman tayo. Let's talk about preparation. Na meron ka nakabili ka na ng printer, nakabili ka na ng filament mo. So, ano yung mga madalas na mali ng beginners bago pa man sila mag-print? Meron bang ganun? Usual, o yung mga tatawag na rookie mistake na nangyayari sa mga beginners is una-una mali yung temperature ng machine dun sa filament na ginagamit. Mali yung slicing settings dun sa software. Then, hindi prepared yung machine nila, yung tinatawag na bed. Tapos meron pa bang kailangan mo ba i-consider yung mga room conditions, room temperature, meron pa bang ganun? Malaking factor yun in terms of mga may init na filaments like PETG and ABS kasi sensitive sila sa temperature difference. Okay. So, doon nagkakos ng warping, warping. Tapos yung di ba kailangan dapat level siya? Level yun. Okay, dapat level siya. Kasi may narinig ako yung mga bed leveling. Bed leveling. Yun yung Ikaw, meron ka na bang bad experience yung worst failed print mo? And nung nangyari sa iyo ito, anong tinuro sa iyo ng mistake na yan? Syempre, yung mga usual siya nangyayari before, lalo na yung hindi pa masyadong high-tech yung mga printers nun. Wala pa siyang sensors, wala pa siyang auto-leveling before. Doon mo makikita na after 6 hours na print mo, nasisira yung print kasi nga may mga instances na hindi pala fully calibrated yung printer mo. Pero kasi ngayon mitigated na siya ng mga sensors, lalo na yung mga bagong printer na mas high-tech. Tapos, do you have any tips for them sa mga manonood natin kung yung pag nagsimula na sila ng printing, paano mapapabilis yung skill level nila, kasi technically, meron pa nga, kailangan mo marunong ka ng 3D, ganyan, di ba? So, para just to get their feet wet, ano may papayo mo sa kanila? Siguro, like sa akin, kaya tingin ko naging madali yung progress ko sa 3D printing is find a hobby kung saan mo siya gagamitin. Kunyari, sa drones. Doon kasi, malalaman mo agad kung ano yung kailangan mo i-print, kailangan mo i-design. So, based from that, hindi ka patalon-talon ng, kailangan ko pala nitong filament ito kailangan ko nito. At least, isa lang yung direction na pinupuntahan ng 3D printing. So, para naman sa Mike, so, nabanggit mo kasi yung hobby, di ba? So, paano naman, kasi meron kasing business aspect ng 3D printing. Nakita ko na yun sa, marami akong pinanood na YouTuber na they're actually printing for business. Paano nila sisimulan yan? At ano yung tingin mo na pinibili ngayon? Or paano nila sinisimulan ng 3D printing business? Before kasi madali lang mag-offer ng service ng printing. Ang nagiging difference na lang ngayon is selling their own products. So usually ginagawa nila, naghahanap sila ng niche market. So for example, yung mga lamps. Doon sila nagfo-focus sa lamp printing.
And then yung iba naman, pag toys, kailangan mo nang mag-isip ng creative ways kung paano mo siya isi-sell yung print. Ang ganda. Kasi alam mo lagi ako nakakita ng, alam mo yung mga toys na naka-display. Tapos may mga kulay na siya. Ang ganda niya tingnan. Kasi nga, kaya nga ako, I want those two. Kasi nga, pag tinitingnan mo, it's a form of art kasi din eh. Nakikita mo siya, para siyang sculpture in a way. So, halimbawa, nakabili na ako ng Bamboo Labs, ganyan. Yun yung printer. How do you take care of those machines? So yung mga Bamboo Lab, lalo na yung mga enclosed, hindi siya kasing sensitive or kasing selan ng mga open na printers. Pero ang usual dyan kasi, since moving yung printer mo, yung proper lubrication, and syempre dapat laging malinis kasi pag may tinamaan niya na either dust or debris dun sa rails, nagagasgasan siya. So yun yung nagkakos ng imperfections dun sa print. Anong ginagamit mo na software? Software for 3D printing, yung supplied mismo ng Bamboo Lab. Then kapag for the design, kung gusto mo medyo accurate yung measurements mo, Fusion 360. Pagka medyo creative like toys or mga ornaments sa bahay, pwede rin yung Blender. Both naman yun free. Free. Tapos, okay, so hindi pa ako marunong mag 3D. Saan ako pwedeng mag-download ng mga designs na, alam ko meron mga community yan, di ba? So, meron kang tips na kung paano ko, let's say nakakita ako na, gusto ko i-print to. Download ko yung file, saan ko bubuksan yun, and paano ko siya i-print. So, yung mga sikat na sites, yung Thingiverse, Printables, Maker World, tsaka pagka may mga iba na high-end yung models, pwede sa Cults 3D. Okay. And then pagka na-download ko na siya, anong gagawin ko? Pagka na-download mo na siya, either STL file, step file, diretso na kayo sa slicing software, dadrag nyo lang doon, tune some settings, then print. Print? Ganun lang kabilis? Ganun lang kabilis. Wow. So, best filament for beginners? PLA+. PLA. Most underrated setting? Most underrated setting, retraction settings. Retraction. Bakit? Pag marami kasing katulad ng stringing, ng parang over extrusion, nami-mitigate lang siya na isang setting, retraction settings. Tapos, what is the one tool every 3D printer owner must have? Isang tool. Caliper. Caliper. Kasi yung mga... Pang-measure mo ng 4 millimeters, yun, hindi pwedeng wala ka nun. An advice for someone who just failed an attempt to first print. So, pagka nag-fail ka, usually ginagawa ko, pupunta ako agad sa communities. Kasi sila yung magbibigay sa'yo ng mga proper insights kung paano mo itatama yung problem dun sa failed print. Ano nga yung page mo? Sa 3D printing mo? Med ba yun? M3D. M3D. Pag meron kayong mga questions, may page si Mike na M3D, yung mga design niya, tsaka And then, meron din some for sale, I think. Doon, kung meron doon, puntahan niya na lang. And then, anyway, thanks Mike. As always, you're the best. Last question. If you could give one advice to someone starting with 3D printing today, ano yun? Just keep it fun and enjoy mo lang yung process kasi eventually may hit mo rin kung ano yung goal mo dun sa 3D printing. Well, thanks again, Mike. And just to tell everyone, 3D printing isn't about perfection. It's about iteration. So, yun. Pag may mga questions kayo about any 3D printing, comment down below or punta kayo sa M3D. Med ang tawag ko dun eh. So, punta lang kayo, hanapin niyo si Mike. Kumbaga sa printing hours, malayo na tong kaibigan natin to. Anyway, thank you guys for watching and please don't forget to like and subscribe to our channel. Magsisimula tayo sa mga podcast na ganito and teaching you guys different things about consumer electronics, places, and of course, production and camera. So, thank you guys. See you guys in the next video. Peace.